Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, na aming paglilingkod na ito ay aming idinudulog po sa inyo. Ang aming mga kaibigan ito, sila makapakinig ng mga awitin, mga salita na buhat po sa inyo. Sila ay magkaroon ng kapayapaan, pag-asa sa mga problema ng buhay, at kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang aming pong programa na gagawin sa oras pong ito ay mayroong dalawang bahagi. Kami po ay una ay aawit ng mga awitin na papuri sa Panginoon na patuloy na magbibigay sa inyo ng pag-asa, kapayapaan sa inyong buhay. At ang mga awiting ito ay aming ihahandog po sa inyo sa oras pong ito. Nawa po'y ma-bless kayo ng mga awiting ito. Ang una pong awit ay ang Tupang Waglit. Buhay mo'y naibang, nawala sa langgam. Ugali na bago, sa sana'y tumahang. Ang utos ni Kristo ay iyong hinamang. Upang landasin mo ay iyong maganang. Tulad mo'y tupang waglit sa tahanan. May panahong pagkasala ay iwanan. At kay Kristo tumawag ka't palalay. Ang buhay mo'y babaguhin niyang tunay. Malimutang buhay na iyong sinabi. Puno ng pighati, dugot at pasakit. Sa daan ni Kristo, ikaw ay nawaglit. Kaya't tandasin mo ang iyong ipinili. Tulad mo'y tupang waglit sa tahanan. May panahong pagkasala na iwanan. At kay Kristo tumawag kang palalay. Ang buhay mo'y babaguhin niyang tunay. Tulad mo'y tupang waglit sa tahanan. May panahon pagkasala na iwanan. At kay Kristo tumawag kang palalay. Ang buhay mo'y babaguhin niyang tunay. Ang buhay mo'y babaguhin niyang tunay. Ayan, parang tayo ay tupang ligaw na kapag tayo ay nasa laksak sa langit. Kaya ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na tayo lumapit sa Kanya at patuloy nating idulog ang ating mga kasalanan sa Panginoon upang tayo'y Kanyang mapatawad at tayo'y maging muling Kanyang anak, na tayo ay nasa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pangalawa pong awit na aming aawitin ay may pamagat na Lean on Me. I should be more than
begins to leave. Then I turn to see what's coming, to join me on the way. And I see that it's my Savior, and I hear Him gently say, "Lean on me." When you have no strength to stand, when you feel you're going under,
ganda ng awitin. Tunay na pinapaalala sa atin mga kaibigan, ating Panginoon na kung ano man ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ay bukas ang kanyang pandinig, ang kanyang puso upang pakinggan ang ating mga hinaing sa Kanya. At ang aawitin po ngayon ay isang huling awit para mapakinggan natin ang salita naman ng ating Panginoon na ipagkakalob sa atin at ipapahayag ng ating kapatid. Ang awiting ito ay may pamagat na He who began a good work in you, sa awitin po ni Brother Bernard. At pagkatapos natin yung mapakinggan ay ibabahagi sa atin ang salita ng ating Panginoon na ipapahayag naman ni Brother Mark Paul Fernandez. Began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. Who started the work will be faithful to complete it in you. Slowly replacing your home. All the process is long, and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your soul in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started to work will be faithful to complete it in you.
po sa lahat ng inaabot po ng aming mga tinig. Isa pong muling paanyaya sa inyo pong pakinig, sa inyo pong mga tainga, para po magkaroon man lang tayo ng kahit pa paano ay pag-asa sa ating mga buhay habang tayo po ay nandito sa napakagulo, napakainit na sanlibutan na ito. At kung titignan po natin mga kaibigan at mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay pare-parehas na dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok. At kahit kami rin po ay ganon. Hindi po tayo magkakaiba, hindi po tayo magkakaiba ng mga problemang dinaranas. Hindi po porket kami ay ganito ay wala po kami mga problemang nararanasan sa aming pong mga buhay. Yung mga suliranin po na yon ay aming pong idinudulog sa aming pong tinitinalang Panginoon. At sa alam po namin sa kabisihan ng sanlibutan, ay ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng pagkakataon na kung saan ay hindi nakakalapit o makapupunta man lamang sa ating pong mga bahay-sambahan na kinikilala. Kaya isa pong pagkakataon ang gusto ng Diyos na ang Kanya pong mismong salita ang ipahatid sa bawat isa sa atin. At sinusubukan po namin sa abot ng makakaya at sa tulong ng Diyos sa kahit saan lugar na ang pwedeng pagpwestuhan ay may pakilala namin ang ating pong Panginoon. At sa hapon pong ito, maraming awitin na nagbibigay sa atin ng pagkaunawa na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nakakaranas ng iba't ibang mga bagay tulot ng sanlibutan na makasalanan. At mga kaibigan at mga kapatid, ang gusto ko lang pong ipaintindihan po nawa sa hapon pong ito, ang bawat isa po sa atin ay hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat Diyos mismo po ang nangako sa bawat isa sa atin. Isa po lamang po ulit reminder, kung nagtataka po kayo wala kami dalang supot sapagkat ito po isang libreng gawain. Kung nasanay tayo sa ibang mga pagkakataon na may mga supot, kayo po ay makakarinig tayo ng isang paalala sa libreng pamamahal. At sa hapon pong ito, mensahe na ang gusto ko po iparating ay pag-asa sa kabila ng kahirapan ng sanlibutan ito, na kung saan ang bawat isa sa atin marahil ay walang idea kung paano at kung bakit siya mangyayari. Ang sabi po sa atin ang banal na kasulatan, may pagkakataon at panahon na kung saan titigil ang mundo upang ang lahat ay tumingala sa langit upang masdan at tignan ang siyang tagapagligtas na ipinakikilala sa atin ng Biblia. At sa panahon po na yon, ating pong magugulita na ang bawat isa sa atin ay mawawala sa isip natin ng sanlibutan kundi tayo po ay magkakaroon ng pag-focus at pagtingin sa manlalalang at ating pong tagapagligtas na walang iba po kundi ang ating pong Panginoon sa Kristo. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang gusto ko lang pong parating ang bawat isa sa atin na umaasa sa maraming mga bagay na nasa sanlibutan. Umaasa tayo sa presidente, umaasa tayo kay mayor, umaasa tayo sa barangay, umaasa tayo sa Bombay paminsan-minsan. Pero may isa pong pag-asa na kilala sa atin ng Diyos na ang Kanya pong ibinibigay na pag-asa ay panahon na kung saan tuloy-tuloy at wala pong tigil na kaginawaan ng ating pong mga buhay. Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon upang basahin ang sinasabi po sa atin sa aklat po ng Tito. Ang talata po ay 2:13. Sabi po sa Tito 2:13, na hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ngunit po ang kapatid, meron mga pag-asa na tayo inaasahan sa sanlibutan. Kapag may financial problems tayo, umaasa tayo muna na isip natin sa mga magulang, sa mga anak. Ganoon naman sa may mga problema naman sa mga anak, lumalapit tayo sa mga kamag-anak. At kahit kayo pong mga kilala natin, at kadalasan nga ang ating puntahan ng tulong, hindi si barangay, si munisipyo. At napakarami pang mga bagay na iniisip natin. Akala natin doon tayo makakahingi
ng tunay na tulog. Pero dito mga kapatid at mga kaibigan, may binabanggit na pag-asang dakila. Na yung dakilang pag-asa na yun ay yung pagpapakitaw daw muli ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pangunahan ko na po kayo. Hindi po ito isang transfiguration. Na nakikita natin siya sa isang lugar, o nakikita natin siya sa isang poste, o nakikita natin sa kahit anong klase ng imahe. Ito po yung pagpapakita na kung saan ang lahat ng mga mata ay makakakita sa Kanya. Ang hirap pong isipin. Pero yun po ang sinasabi at ipinangako sa atin ng Biblia. Ang tawag po ng Biblia doon at ng mga apostol, tagapangaral ng salita ng Diyos ay mapalad na pag-asa. The blessed hope. Na kung saan yung blessed hope po na yung mga kaibigan at mga kapatid ay isang pag-asa tuloy-tuloy at walang katapusan upang ang bawat po sa atin ay makaranas ng tunay na paghinawaan. At kung tinignan po natin, yung pag-asa na yun ay dapat natin panghawakan at dapat po natin hinihintay. At ngayon mga kaibigan at mga kapatid ko, sa lahat ng inaabot ng aking puntinig, atin na pong alam na may hinihintay tayong pag-asa. At nawa mga kaibigan at mga kapatid ko, hindi maging baliwala itong aking tinig. Ito po aming pagdalaw sa lugar na ito upang maintindihan at maunawaan natin na may hinihintay pa tayong dakilang pag-asa. Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng aklat ng Hebreo, 9 ang talata po ay 28, ang sabi po ay ganito. Kaya sabi po ay ganito, ganito din naman si Kristo Jesus na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay magpapakita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Bakit ito po ipinananawagan na nawa hindi po maging baliwala ang panawagan na ito? Sapagkat ang sabi po sa atin ng Hebreo 9:28, ang bawat isa po na naghihintay sa ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi mababaliwala, kundi yung kanya pong paghihintay ay magkakaroon ng isang napakagandang buhay. Bakit? Sapagkat ang kanya pong daladala, ay kaligtasan. Marahil iniisip ng bawat isa sa atin yung ating pong kaligtasan sa sanlibutan ito na temporal, na maligtas tayo sa kahit mga klase ng aksidente, mga sakit at kung ano-ano pa. Pero yung kaligtasan po ito ay kagaya na sinasabi kong pag-asa na tuloy-tuloy at wala pong higit. Naranasan natin yung marami pong mga bagay at hindi natin gusto yun. Kaya yung napakagandang pag-asa nito ay dapat po natin pang-hawakan. Ang sabi po dito mga kabatid sa Hebreo pa rin, ang talata ay 23 hanggang 24. Pumunta po niyo ang basahin. Ang sabi dito, na ating ingatang matibay ang pagkakakilala natin ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan upang sapagkat tapat ang nangako. Tapat daw po ang nangako mga kaibigan kapatid ko. Sapagkat ang ating pagpapangako, ang nagbigay po ng pangakong ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. At ang kanyang pangako na siya ibabalik ay tunay, totoo, at ang bawat po sa atin nawa ay maghintay sa pagkakataon. Isa pong bagay, tatlo pong bagay ang gusto kong iwan sa inyo. Upang ang bawat po sa atin ay hindi malinlang ng kahit sinong maaaring pagpakilala ng Kristo. Una, ang pagpabuti at pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya po ikalawang pagdating ay makikita ng lahat ng mga mata. Sang-ayon po sa aklat ng Revelation, na ang bawat po sa atin, kahit sa ang sulok ng sanlibutan, kahit saan ka mang lugar, nakatago ka man, nasira ka man, nasa kwarto ka man, ay makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa naman, ito ay audible o naririnig. Ang sabi po ng Biblia, may pakakak tayong marinig at sa isang sigaw ng pakakak na yun, ang bawat sa puso atin ay makakarinig at titingala sa langit sapagkat parating na ang ating tagapagligtas. At pangatlo mga kapatid at mga kaibigan, gusto ko pong ipahintig sa mga sa atin na ang Diyos at Kristong darating na aming pag-ipinangaral
ay nagbibigay po sa bawat isa sa atin ng pag-asa nang hindi kailangan ng kahit anumang kapatid. Ibinibigay niya sa atin ng libre, kaya nawa mga kapatid ko, ang aking po panalangin na hindi ko mabaliwala ang mga bagay na narinig ng bata sa atin at hintayin natin ang pagparito ng ating po Panginoon. Salamat po at maraming salamat at tayo po patuloy na makakarinig ng mga awit sa hapon. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. Healing before those who obey Him, receive those who accept Him in your heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you giving all the commandments that He gave? Are you ready now to face the always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the When no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. His peace forevermore.
Tagalog ay tayo na sa langit. Ito pong awitin na to ay tungkol po sa kung paano po natin i-encourage ang ating mga sarili na tayo po ay makasama natin ang ating Panginoong Jesus sa langit na bayan na inihanda niya po para sa bawat isa. Amen. Ang atong puloy awit namin aawitin sa oras mo ito ay may pamagat na sa langit. At ito na ang huling awit na aming aawitin bago po ang panalangin ng ating tagapagsalita kanina na si Brother Marco. Ito po. Thank you.
muli sa inyo pong magpapaunlak at pakikinig sa mga awit na ito. Tuwa po ang bawat po sa atin ay na-bless sa mga awit na ito at nagkaroon po ng pag-asa sa buhay natin sa Pilipinas. Tayo po ay sama-samang manalangin. Maraming salamat dakilang Diyos sapagkat binigyan niyo po ng pagkakataon na magdal sa amin upang kasangkapanin sa gawain na ito. At ayon po hinihiling na ang lahat ng mga tao na inabot ng tinig na ito ay niyo pong bendisyonan upang ang kanilang mga napakinggan ay magkaroon po ng bunga sa kanilang pong mga buhay at patuloy na hanapin ang aming pong Panginoong Kristo upang ang bawat ito sa amin ay magkaroon ng pag-asa, pag-ibig sa kapwa, at gayon naman sama-sama kami lahat na sasalubong sa pagparito po ng aming Panginoon. At nawa Ama, patuloy na kaligtasan, pag-iingat ng aming pumaraнаsan, at kayo po ang siyang magpuno sa aming pong pangailangan sa linggo na mga darating sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli mga kaibigan namin dito sa Southville sa pagpapaunlak sa amin, sa inyong pakikinig sa mga awitin, salita ng ating Panginoon. Ang pangalan po ng grupo namin ay Open Door Ministry. Kung kayo po ay meron gustong ipanalangin, awitin na ating gusto nyong idulog sa ating Panginoon,